Okay, good morning. So, nandito na po itong Suzuki Carry natin. In-exchange na natin sa L3. At magbabaklas tayo later doon ng mga upuan para magpa-upholstery. Pero this time, itong kwan naman ang sinalang po natin, Suzuki Carry. So, almost 150,000 na po kilometers. So, same ang gagawin po natin. Check lahat ng pangilalim. Preno, mga ball joints. So, titignan po natin lahat yan. Okay? And then, maliban po doon, i-change oil na rin po natin. So, ito po yung kanyang... okay, Nald. Nasukatan eh. Okay. So, kapapalit lang po. Okay. Op. And then, check po natin lahat ng engine parts. And then, babaklasin po natin ito para makita natin yung kinalawang na area. And then, dito po sa may area ng lalagyan ng tubig niya. And then ito po, isasend na rin po natin ito for body repair. Ate ni sir, medyo naging challenge kanya may atoy. Ajay. Ay filter na oil. Nugit kita sir kasi na nagreka nga birukan yung magic ayam suna na. Ayan. Nay ka na mutan. Pero gini sir. Ayan. Di ilalim. Ano ilalim? Okay. Sige, kitang dala na. Kita sir kasi nabiring kaming suna. Orenin sandil so hindi mo birukan ka tayo siyo ko yung siraw. Kumbaga part ki makina. Ada yung sunaw nagti black kasi ay. Okay. So, preno wise, okay pa naman po itong kanya. Brake shoe niya, makapal-kapal pa. Walang tagas. So, check natin, linis. Brake cleaner, kumada ka na brake cleaner ito. Kitak jay, dan sa brake cleaner jay. Okay, so check again adikuan na nga, differential oil. Check up lang tayo. Okay. So, sa kabila, same. Okay. And then po, walang sign of leak. And then brakes, okay din po. Then check po natin mga muli kung may putol. Napakakuan po nitong sakyan na to. Napaka-reliable. Kung saan nakakarating. 150,000 kilometers for siguro po mga 4 years old or 5 years old ito. I-double check po natin yung papers niya. 149,732. Okay, then check natin lahat. Okay. Ito po yung kanyang windshield washer. Okay, yung kanyang coolant. Okay. Very, very happy po tayo sa performance ng sasakyan na ito. Kumbaga, napakasulit po. Sa dami ng ginawa niya ng trabaho. Tapos atin, Ald, galatamit. Tanggal. Okay. Tignan niyo po yung body niya, no, all original. Naisabit lang sa gasoline station yung kabila niya, kaya nag-tuklap. And then maganda po yung kanyang pagkakakuan, rust proofing. Kasi tignan niyo po, ilang taon nang na-expose yung kwan niya, body niya. Pero ito lang yung nagkaroon ng sign ng corrosion. So ibig sabihin yung kanyang itawag doon yung itutubog siya sa chemical para hindi siya madaling kalawangin. So napakaganda po ng pagkakagawa ng body manufacturer na to. Sino ba ang manufacturer? Sentro po ang may gawa. Maganda po yung gawa nila ng body. Talagang quality po. Tapos tignan nyo po kung gaano na kumbaga parang talagang torture tested po. Ito, papatanggal natin, papapalit natin ng kanyang mga upholstery. And then pag pinadala po ito sa pagawaan, palalagyan po natin ito ng rust proofing, papipinturahan. Kaya lang naging comment lang po doon kapag nagdadala tayo ng mga diesel or gasoline, parang nalulusaw po yung rust proofing na nilalagay. So titingnan po natin kung anong the best na mai-apply dito. Okay. Wala po palang kwanto, walang aircon sa hindi siya dual aircon. Hindi ko alam kung may lumabas po na dual aircon nito. Okay. So update ko po kayo from time to time kung ano yung mga naging findings natin dito. And then yung pag-change oil natin.
i-update ko po kayo. Okay? Salamat po! Okay, so hindi na po pala natin bubuksan tong dalawang harap kasi kapapalit lang ng bearing and na-repack na rin. So, no need na po para makatipid tayo sa time. So, ang gagawin na lang po natin is gamitan ng brake cleaner. Since maganda naman po yung kanyang bit lang ambong. I-kamanti po. Ato yung nagkadawan. Katamata tools. Okay. Talagang maganda yung pagkakapreno, lalo pag dadaan ng Ambuklaw. Paborito ni Ambong na daanan. Pag pumupunta ng La Union via Ambuklaw. Maraming tanawin. Maraming tanawin. Okay. So, ibig sabihin mas mabilis po ang pag-maintain natin dito sa carry. Then, after cleaning dito sa likod, punta naman po tayo sa harap para inspect yung mga pangilalim niya. Okay? So, then, Nald, pintas na ngayon pa engine cleaning tato ya. Yeah? Engine wash. Kaya lang, delikado lang no gasolina. Yung po kasi ang danger na malinis nga. Pero pag nagkamali po ng paglilinis at pinasukan ng tubig tong mga electrical components, imbes na mapaganda, napapasama po. So yun po ang iingatan natin pag nagpapa-engine wash tayo. Mamaya, maganda, malinis nga, pero magka-issue pa tayo. Biglang mag-stall yung makina kasi nagkaroon ng issue sa electrical wiring, pinasok ng tubig, mag-short. So yun po yung mga dangers ng engine cleaning. Kaya minsan parang mas maganda pa pong maduming ganyan, ipunas-punasan na lang po dahan-dahan. Tama rin yan. Sabi po ni Chief Ronald, kapag ganyan po, madumi, makikita mo kagad kung may leak. Kasi very visible na siya dahil babasain niya yung mga alikabok. Ito po is normal lang kasi parang singaw. Pero pag hindi na po maganda yung leak malakas, makikita niyo po magbabasa. Okay? Dapat padumihan mo yung makina. Kasi talagang nilinis na. Okay. Yung mga technique. Okay. So, mamaya po pag nabaklas na yung mga filters niya, papakita ko sa inyo. And then, kung anong langis na gagamitin natin. Pero normally, Delo po tayo. Gawang Caltex. Okay? Alright. Sige. Alain nyo na tan, ha? Ayun na po, nagde-drain na si Ambong ng langis. And then, check na rin po natin yung radiator. Kaya naman dyan langis na Ambong. Ayan po. Medyo... Nung sinek natin kahapon, okay pa naman po. Pero pag nagsama-sama na, doon mo na makikita yung real na kulay. Okay. At tapos, hanapin naman natin yung fuel filter. Ay, fuel filter na eh. Baka dali igid-igid. Sige. Hanapin daw po muna. Then, numasa po lang na, pakibagata nung makikita ta. Okay.